So kanina pa pinag-usapan natin with Dr. Ondan yung water. So we will talk about water and rice po ngayon. So tingnan nga po natin kung paano ginagawa yung alternate wetting and drying. Matanong ko po, meron po bang taga-UPRIS dito? Sino po yung mga taga-UPRIS? Meron ba? Wala? Okay. Okay. My first question is, how much water is needed to produce 1 kilogram of rice? Meron po ba kayong idea? Ilang litro ng tubig ang ginagamit natin para makapag-produce lang po tayo ng 1 kilo ng palay? Is there any idea? Siguro nag-training ka. Sige nga po, ilang litro po? 4,000 liters. Okay? So, tama naman si ma'am, pero gusto ko pong tingnan natin, bakit ba naging 4,000 liters yung ginagamit na tubig para makapag-produce lang tayo ng 1 kilo ng bigas. Tapos, actually, yung alternate wetting and drying ay nasa last part lang po ng presentation ko. Mas nag-focus ako dun sa bakit ba kailangan tayong mag-reduce ng tubig? At ano ba yung reason behind bakit na-develop itong AWD technology. So, kasi marami tayong mga ginagawa sa field, di ba? Minsan ay hindi natin nakikita ano ba yung kahalagahan nito. So, ang importance ng water, alam naman po natin ay sa pag-rice, ang pinag-usapan natin ay help rice plant to use soil nutrient efficiently. Di po ba? Kasi pagka walang tubig, hindi magagamit ng efficient yung nutrient. Pero ang palay po natin ay tatandaan natin na hindi po siya aquatic. Siya ay semi-aquatic. So ibig sabihin, si palay, pwede siyang mabuhay ng may tubig, pwede rin siyang mabuhay ng walang tubig. Age in feed control, di ba? So ito po, ginagamit natin ito. Ginagamit ito ng mga magsasaka. Pagka ginagamit ito para hindi tubuan ng damo yung palay. Pero sobrang tubig naman yung ginagamit, di ba? Pangatlo, influence farm operation and farming system. Di po ba sa dami na ng mga machine natin na ginagamit ngayon, ito rin yung dahilan kung bakit minsan ay nakita ko yung presentation ni Sir Ondan kanina, di ba? Doon sa combine harvester na ginamit ng may tubig yung field, pero nasira yung field niya. So ibig sabihin, pagka ginamit mo siya ng may tubig at hindi mo sinunod yung recommendation, kailan ka ba dapat nagta-terminal drainage, magkakaroon ng ito sa land preparation. Pwedeng tumaas yung cost ng land preparation mo kasi nasira yung field. Dissolve soil nutrient, regulate temperature. Napaka-importante din po kasi ng tubig sa palay. May stage ng palay na kailangan may tubig kasi siya yung nagre-regulate ng temperature para magamit nung palay natin yung nutrient na kailangan niya. Facilitate field operation and facilitate soil biological processes. Ito yung major soil component ng soil natin. Pag titingnan po natin, it can be 50% ay water. May mineral, may organic matter. So, why does rice require so much water? Bakit nga ba napakaraming kailangang tubig ng palay natin? Pero pag titingnan po natin ay kukunti lang naman yung nagagamit talaga ng palay. Kasi maraming mga nangyayari. Merong percolation, merong seepage, tapos may runoff. Pero ang benepisyo lang talaga sa ating halaman ay transpiration, di ba? Pero hindi naman kasi natin pwedeng paghiwalayin yung evaporation. Kaya yung evaporation and transpiration, sila lang yung beneficial sa palay. So lahat na ay hindi beneficial. Pero ito din yung nagkakos ng maraming tubig na ginagamit natin sa palay. Okay? So yan po yung inflows. Ito yung mga pumapasok sa ating palayan, sa ating bukirin. Irrigation, rainfall, and seepage. Yan lang yung tatlo. Meron pa bang other source? Wala na, di ba? Wala nang other source ng tubig except yung tatlo na yan. Irrigation,
rainfall, and seepage. And then the outflows is evaporation, transpiration, percolation, runoff, and seepage. So kung ang beneficial lang sa palay natin ay evaporation and transpiration, saan tayo magtitipid ngayon? Saan tayo magle-less ng water? Diba? Magle-less tayo ng water sa percolation and seepage and runoff. So ibig sabihin, hindi po natin titipirin yung tubig na gagamitin ni palay dun sa beneficial sa kanya. Ang titipirin lang natin ay yung hindi beneficial sa kanya. Okay? So marami pong factors affecting seepage and percolation. Nandyan yung soil type, di ba? Mapapansin po natin, pagka clay yung soil, mataas ang water holding capacity. Pagka naman sandy soil, mabilis maubos yung tubig, di ba? Minsan nagpatubig ka ngayon, baka bukas ng maga, wala na rin siyang tubig. So ibig sabihin, nasa soil type din. Huwag nating ipilit kung yung soil natin ay hindi talaga siya pampalay. Lagi namin sinasabi, baka kasi hindi naman talaga pampalay yung klase ng lupa mo. Bakit pinipilit natin na taniman ng palay? Okay? Degree of puddling, meron bang epekto to? Para sa nakaka-apekto ba sa seepage and percolation? Yes po. Kasi pagka masyadong malalim pag hindi masyadong nadurog yung lupa mo, ibig sabihin may epekto doon sa losses mo due to seepage and percolation. Pagka naman sa initial plowing mo at masyadong malalim, mataas din ang kanyang percolation. Di po ba? Depth of water table. So, pagka yung ang pinag-usapan natin ay yung mga nakaraang araw nung hindi pa nag-uulan, sigurado po tayo dyan, napakalalim ng water table kasi may mga cases nga na nawawalan na ng tubig yung mga poso, di ba? So, pag malalim ang water table, mataas din ang percolation kasi sumusunod yung tubig natin. Next. Yan. Naniniwala ba kayo dito sa depth of flooding? Kasi ang nakikita natin sa mga magsasaka, bakit ba yung mga magsasaka ay pagka nagpapatubig doon sa kanilang field ay punong-puno ng tubig yung kanilang pinitakan? Kasi po, ang pagkakaalam kasi ni farmer, mas maraming tubig, mas matagal siyang matuyuan. Pero dito po, pinapakita na pagka mataas ang tubig, doon sa field mo, mataas din ang percolation. Bakit mataas ang percolation? Kasi mabigat siya, di ba? Kasi mabigat siya. Ibig sabihin ay, mas maraming tumatapon. Meron ding nutrient loss. Kasi kung nagpataba ka, ibig sabihin, nagpataba ka ng napakaraming tubig, mas marami din yung nutrient na hindi nagamit ni palay kasi nga ay nag-percolate lang siya. Di ba? Pero pagka ang standing water mo sa field ay nasa tama lang. Ano ba yung tama? Sabihin na natin na 3 to 5 cm. Kasi base sa pag-aaral, 3 to 5 cm is recommended na standing water sa palayan. Kasi yun yung percolation is low. Diba? So, ibig sabihin, kung pag-uusapan natin ay makakatipid ng tubig, ang titingnan natin ay standing water sa field. And then, pagka tama lang yung tubig mo o hindi mo na nakikita sa surface, ibig sabihin ay wala na siyang percolation. Okay? Next, topography. Ito naman ay hindi natin ito maiiwasan. Kasi alam naman natin na yung mga bukid natin, ay mga palaya natin, hindi talaga yan pantay-pantay. So ibig sabihin, baka yung bukid mo ay yung katabing bukid mo ay nasa ibaba, ikaw yung nasa itaas, may possibility talaga na yung tubig mo ay pupunta doon sa katabi mo. At yung nutrient na nilagay mo, pwedeng pumunta doon sa katabi mo. Okay? Proximity to drainage sink. Yan. Yan din po ay isang nakaka-epekto doon sa ating percolation and seepage. Kasi pag malapit ka, ibig sabihin, mas mabilis tuyo yung palayan mo. Okay? So, ito po ang requirement ng rice, lowland rice. Pag tinignan po natin ay
Sabi nga kanina ni Sir, di ba? 4,450 millimeter per season. At yan po ay 30% evaporation, 70% ay transpiration. Okay? So, sinagot na kanina ni ate yung sinagot ni ma'am yung tanong ko uli how much water is needed to produce rice? Kasi nga po, sa isang season, ang isang square meter ng ating palayan ay nag-a-apply tayo ng 2,000 liters ng water. So, kung nakaani ka ng 100 kabans dun sa iyong isang hektarya, ibig sabihin, ang ginamit mong tubig, makapag-produce ka lang ng 1 kilo ng bigas ay 4,000 liters equivalent to 20 drums ng tubig. Diba? So, gaano kadami yung 20 drums? Iisang kilo lang ng palay ang ipinoproduce natin. Pero, dahil po ngayon ay marami na tayong technology na ginagamit, di po ba? So, kung napataas mo yung ani mo ng 150 kabans per hectare, ibig sabihin, marireduce mo itong 4,000 liters into 3,000 liters per kilogram na lang ang ginamit mo. Kuha po? Hindi pa po tayo gumamit ng ng alternate wetting and drying. So, tinitingnan pa lang natin kung ilang litro ang ginagamit natin, makapag-produce lang tayo ng 1 kilo ng palay. Okay? So, why do we need to save water? Bakit nga ba kailangan nating mag-save ng water? Nandyan naman yung tubig sa irigasyon, di ba? So, lagi-lagi namang nandyan lang. Umaagos lang yung tubig dyan. Ba't kailangan? Pressure to produce more food is getting greater because of ever-increasing population. Dati po siguro kung yung population ay ganun pa lang, kasya na yung inaani natin. Pero dahil nag-i-increase ang population, kailangan nating mag-produce ng mas maraming palay. But also, ang tubig, hindi lang tayo ang gumagamit. May industry, drinking water, city, swimming pool, etc., etc. So, ibig sabihin, nakikikumpit tayo dun sa ginagamit ng industry na tubig. Okay? So, katulad yan, yung Angat Dam. Di po ba? Kung alam natin yung Angat Dam, hindi lang siya solely for irrigation kasi ginagamit ang tubig ng Angat Dam sa domestic water ng Metro Manila. Di po ba? So why do we need to save water? Aside from agronomic and economic benefit of correct irrigation water use, we should anticipate the possible effect of global warming or climate change. Katulad po ngayon, kaya ako po tinatanong kanina kung merong taga-UPRIS dito, alam naman po natin na ang rice cultivation ay isa sa nagko-contribute sa global warming. Di po ba? Kasi ang rice cultivation, pagka continuously flooding, mataas ang methane emission. Actually, ang equivalent nga po nito, base sa mga researches o mga pag-aaral, ay nasa 14 tons carbon dioxide equivalent per hectare per year. So, napakalaki. 14 tons. So, ibig sabihin ay napakarami. Kaya nga po ngayon, pag tinignan po natin, kaya sikat na sikat ngayon yung AWD kasi siya pa lang yung technology na proven at may mga pag-aaral na po na nakaka-reduce talaga siya ng greenhouse gas. So, ibig sabihin, pagka nag-AWD ka, sigurado, nakaka-reduce na tayo ng 14 tons ng CO equivalent. Okay? So, is this a future for rice production? Ganito kaya yung mangyayari sa atin for the future na wala na talaga? Sana naman po hindi, di ba? Sana naman po hindi mangyari sa atin yan. So, water management issues on rice. Napakadami kasing issues sa rice production natin, di ba? Seasonal and geographic rainfall distribution is biased, di po ba? Kasi iba-iba, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin na dito sa atin ngayon, ganito dapat yung planting season mo. Pero hindi mo pwedeng sabihin na sa ibang lugar ganito rin. Kasi iba-iba nga po yung
rainfall distribution natin. Iba-iba yung pinagkukuhanan ng tubig. Unstable climate, siguro due to climate change. So katulad ngayon, dati hindi binabagyo ang Mindanao. Pero ngayon, ang dinadaanan ng bagyo ay Mindanao na. Diba? Mostly experiencing economic water scarcity. Tulad ngayon po, itong year na to, ito talaga yung pinaka-worst dahil sa El Nino, di po ba? So katulad yung mga na-report kanina, marami talagang naapektuhan ang El Nino. Next po, high cost of irrigation development. Dati, ang pinag-uusapan lang sa irrigation development, magde-develop ka ng irrigation facility, 300,000 per hectare. Pero ngayon, magkano na po ngayon? Hindi na gano'n ang presyo ngayon. Baka nasa 500,000 na per hectare. Makadevelop ka ng irrigation facility. Paano kung 100 hectares, ilang milyon na yung gagamitin natin para makadevelop ng irrigation facility? Rice requires more water than other crops. So, mas marami talagang tubig ang ginagamit sa palay kumpara sa other crops. Pero, hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo magtatanim ng palay dahil tayo ay Pilipino. Pilipino tayo. Yung kanin natin ay, kumakain tayo ng kanin baka 5 beses sa buong maghapon. Di ba? Kakain ka ng 3 beses, magmimerienda ka ng arroz caldo, tapos magmimerienda ka sa hapon ng kakanin, still rice. Di ba? So, hindi talaga pwedeng tanggalin. Wasteful practices. Ano naman yung mga practices ng farmer na talaga namang pag tiningnan mo ay sama ng loob. Ha? Rice paddies are kept open during fallow period. Ano po yung fallow period? Rest period. Di ba? Pagka natapos yung harvesting, wala nang pakialam dun sa kanyang feed, papabayaan na yung kanyang mga sinirang mga pilapil, mga dinaanang pilapil. So para bang kahit dumating yung ulan, kahit may dumating na tubig, wala lang din, hindi din siya ma-store kasi sira na nga yung pilapil. Next, farmers have no definite guidelines during irrigation. Wala talagang define na guidelines. Kailan nag-irrigate si farmer? Ano po yung common na ginagamit niya bago siya nag-irrigate? Diba? Anong ginagamit niyang, ano yung guidelines para sabihin na mag-irrigate na siya? Wala lang, di ba? Pag nakita niya na wala ng tubig, sige, irrigate na siya. Pag nakita niya na may tubig sa kanal, sige, mag-irrigate na siya. Mas lalo pa yung mga mga unang darat na ng tubig, di ba? Nasa upstream. Kaya yung mga nasa downstream, dapat nakatanim na sila, hindi pa sila makatanim. Kasi yung tubig ay kinukuha sa upstream. So, although, ang tagal na ng technology ng AWD, 2000, ngayon ay 2024, pero pag tiningnan po natin yung adoption rate, nakakalungkot. Kasi, ang reported lang 3 years ago, nasa 100,000 hectares lang ang nag-a-adapt ng AWD. Pero, ito ay technology na matagal nang pinopromote sa farmer. Napakarami ng project. Pero yun pa lang din. Kasi nga, mahirap di ba? Mahirap sa individual farmer. Paddy to paddy irrigation. Meron pa po yan. Walang ditches, walang kanal. Saan dumadaan yung tubig? Doon sa ang kanal niya ay yung buong pinitahan o yung buong paddy field. Yun yung kanal. Kasi pag napuno, bubuksan, ikakabila. Pag napuno yung kabila uli. So, ibig sabihin, pag narating na yung dulo, wala ng tubig yung naunang pinatubigan. So, paddy to paddy irrigation. So, nanghihinayang lagyan ng ditches kasi nga po ay hindi matataniman yung kaprasong kanal. Pero, ang epekto nito ay nandun sa karamihan. Okay? So, reducing non-productive outflows. Ito po yung mga kailangan nating pagtuunan ng pansin para maka-reduce ka. Ma-reduce mo yung seepage, ma-reduce mo yung percolation, and then during the crop growth. So, sa land preparation, ilan ang farmer na magpapatubig lang pagka mag-land prep na? Wala, di ba? Lalagyan ng tubig yan. Sige, papatubigan hanggang sa nawala na, nasayang na yung tubig.
Pero di ba dapat kung nagpatubig ka ngayon, bukas ay mag-plowing ka na. Kasi para ma-save mo yung water na nilagay mo doon. Eh kung nag-crack-crack na yung palayan mo, tapos pinatubigan mo, gaano karaming tubig yung ginamit mo during land preparation? Crop establishment, ganun din, di ba? Napakaraming tubig, hindi naman kailangan, di ba? So, itong mga bagay na to, yung mga pagtutuunan ng pansin para maka-save tayo ng crop growth period. Yung sinasabi ko kanina, walang definite guidelines kailan mag-irrigate. Okay? So mga tips para ma-save natin yung irrigation water, do shallow tillage. Actually, ito, hindi na to dati. Pag sinasabi mo ito, hindi pwedeng gawin kasi walang mga traktora, walang available na machine. Pero siguro naman sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga traktora na naipamigay o naibigay sa mga magsasaka. Hindi na masama na immediately after harvest ay dry land preparation ka na. Okay? Pangalawa, mag-fix ng dikes and farm ditches as early as first irrigation. Actually, sa farmer's field naman, makikita mo naman talaga yan, na ginagawa nila yan. Kasi malaki din ang effect niyan dun sa water, kasi pag hindi niya na-repair yung mga ditches, ibig sabihin, yung ina-apply mo na tubig, nawawala lang din, natatapon lang din. Okay? Plat-to-plat irrigation, nasabi na natin kanina yan. So, start plowing the field with 1 day during first irrigation or where there is enough water for the operation. And then, do land preparation with just enough water to facilitate operation. Ano pa nga yan okay pa nga yung picture na yan pero nakakakita ba kayo ng naglaland preparation na parang dagat yung pinitakan? Di ba? Lalo na ang inaano namin, kinu-question namin lagi yung final harrowing and leveling. Tapos ang tubig ay sobrang dami. Parang dagat. So pag tinanong mo, anong basihan mo para sabihin mo na level yan? Tubig, sir. Tubig. Ibig sabihin, pag tubig yung basihan niya, at patag talaga siya. Pero pag tinanggal mo yung tubig, hindi na siya patag, di ba? Pero dapat ay enough water lang during land preparation. Ito, shorten land preparation time kung kinakailangan. Kasi pag nagle-lecture tayo meron tayong recommended na dapat ay days of land preparation. Dapat 21 to 30 days. Pero sabi nga namin, paano naman kung yung bukid naman ay hindi naman masyadong maraming damo, hindi naman masyadong maraming stubbles, di ba? Kaya lang naman natin nire-recommend na 21 to 30 days ang land preparation para magkaroon na ng decomposition bago ka magtanim. So, ibig sabihin, kung talagang merong limitation ang water, pwede po tayong mag-reduce, sabi dito ay 1 week for non-weedy or dry plowed field. Kaya mahalaga yung dry land preparation Kasi pag nag-dry land preparation ka, magde-decompose na yung stubbles, magde-decompose na yung damo. So pagka nag-wet land preparation ka, wala na, kukunti na lang. So pwede ka nang mag-reduce na 2 weeks para ma-prepare yung field. Okay? Use semi-dry land preparation if possible. First plowing and harrowing at field capacity, and final harrowing and leveling with minimal flood water. So level the field. Okay na yan. So sa crop establishment, eto na po yung minimal water until 21 to 30 days after transplanting, or suspend irrigation until 10 to 15 days after seeding. So sa crop growing period, dito lang po tayo papasok. Ito lang po yung technology ng alternate wetting and drying. Pag sinabi mong alternate wetting and drying, hindi ito buong season na ginagawa. Ginagawa lang po ang alternate wetting and drying 21 to 30 days after transplanting or direct seeding. So, ibig sabihin, meron ka talagang time para ma-sure mo na walang weeds, na walang damo, di ba? Na makontrol mo yung damo. Kasi hindi pwede na AWD ka na at the start pa lang ng pagtatanim mo.
Dapat, ang titingnan natin dito, controlled ang damo kasi pag nag-AWD ka, pwede siyang damuhin kasi nga ay matutuyo siya. Okay? So with the aid of the observation well, so practical and any local materials like bamboo can be used. Ang AWD, pwede kang gumamit kahit anong material. Kahit na bamboo, kahit na container ng soft drinks, as long as ang kanyang height ay 25 centimeter. Okay? So AWD means alternate wetting and drying. It is a part of the controlled irrigation process that save water during the crop growing period. It also conditions the soil for better root growth and balanced soil nutrient. Bakit po? Kasi po may mga nutrient tayo na hindi nagagamit ng palay, ng halaman pagka hindi natutuyo. Di ba? So, ibig sabihin, itong AWD hindi lang nakakasave ng water. Nung una, ang pinag-uusapan lang namin dito ay si AWD ay makasave ka ng water. Pero nung tumagal na, marami ng benepisyo ang paggamit ng AWD. So, yan lang po siya. The observation well. So, meron siyang 15 cm na nakabaon pagka wet season at meron siyang 20 cm na nakabaon pagka dry season. Okay? So, ang ibig lang pong sabihin ng AWD ay mag-irrigate ka lang pagka yung tubig mo sa palayan mo ay nasa 15 cm na below the ground. Hanggat yung tubig ay nakikita doon sa observation well na ibinaon mo, hindi mo kailangang magpatubig. Tapos, magpapatubig ka din, mag-stop ka ng irrigation pagka 5 cm na yung height mo dun sa observation well. Okay? So, ito yung difference ng continuous flooding na traditional at ito yung alternate wetting and drying. So, ganito po dapat ang graph ng water level sa inyong field pagka nag-AWD ka. Kung titingnan po ninyo, ang start ng AWD ay 20 dito sa graph, 20 days after transplanting. At natatapos po siya dun sa flowering na ito po, 75 days after transplanting. Tapos dito, bakit kailangan mo na dito ng tubig? Kasi po ito na yung stage ng flowering ng palay natin. Pagka nandiyan na yung stage na, pagka nasa flowering stage na yung palay natin, kailangan natin ng tubig sa ibabaw kasi yung tubig ang nagkukontrol ng temperature ng palay doon sa ilalim. So pagka hindi niya nakontrol yung temperature doon sa ugat niya, hindi niya magagamit yung nutrient na kailangan niya para siya ay mamunga. Diba? So meron pa rin po tayong ano dyan. Kasi pag tinignan po natin yung graph natin, ilang beses natuyuan yung field mo sa 21 days o 25 days hanggang 75 days. Ilang beses siya natuyuan? 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin, 5 beses na natuyuan yung field mo. So 5 beses ka lang ding nagpatubig dun sa sa stage na yon. So, pero meron pong diyan, may pagka mag-a-apply ka ng fertilizer, anong gagawin natin? Pag mag-a-apply ka ng fertilizer, kahit yan ay hindi pa natutuyuan, maglalagay ka ng tubig. Bakit po? Kasi mas mataas naman ang magiging mas mataas sa methane nitrous oxide naman yung magiging pagka nagpataba ka ng walang tubig. Kaya ang sinasabi dito, pag magpapataba, mag-a-apply ng fertilizer, isususpend ang AWD. Actually may mga pag-aaral nga yung demand na yan, malamang mga 4 lang yan. Pero may pag-aaral naman na 1 o 2 beses lang matuyuan.
nakasave na tayo, nakareduce na tayo ng methane dun sa ating field. Kaya ibig sabihin, okay pa lang din siya. Di ba? Okay? So when to irrigate? Kung yung water table reaches around 15 cm kung dry season at 20 cm during wet season from the soil surface. So yung observation well po, walang hindi yan nakadefine kung anong gagawin mo. Ang observation well lang ay para lang makita natin yung tubig sa ilalim. Basta lang ang gagawin mo lang, kahit ano gamitin mo, magkaroon ka lang ng butas na dadaanan ng tubig at yun yung titingnan mo kung may tubig pa yung ilalim mo, okay na po yun. Kahit na magawa ka ng kahit anong materials, kahit ano yung size, wala ding problema yan. Basta makikita lang yung tubig sa ilalim. So bakit naman 15 cm pagka dry season? Kasi dry season po. Ibig sabihin walang other source ng tubig, di ba? So may possibility na 15 cm ay bumaba pa siya kasi walang ulan. Pero pagka wet season, bakit 20 cm? Kasi possible nga na hindi naman talaga siya bababa yung tubig sa ilalim gawa ng ulan. Yeah. So, wala pong problema yon. Basta ang titingnan lang ay yung sa ilalim. So actually, nung inaral yung AWD, ginagamitan po siya ng equipment. Tinitingnan yung pressure. Pero pagka ganyan pa yung gagamitin natin sa farmer, yung nangalang gagamit ng observation well, ayaw pang gamitin. Paano na yan? Di ba? Kaya simple na lang ang ginamit natin yung using the observation well. Okay? Practical indicator, there is hidden source of water below soil surface. Rice root can tap underground water. Minsan pa may mga pag-aaral din na pag nag-AWD, yung ugat ng palay ay mas mahaba kasi hinahabol niya yung tubig dun sa ilalim. Di ba? Kasi hahabulin niya yan eh. Pero kung hindi ka nagpapatuyo at laging may tubig yung palayan mo, malamang prone siya sa lodging kasi hindi humaba yung ugat mo. Di ba? Reduce water, input 15 to 30% without significant yield loss. Natandaan po natin, yung AWD, base sa mga pag-aaral, hindi po siya nagkakos ng yield loss o ng yield penalty. Hindi po bumababa ang ane kung nag-AWD ka. Natatakot lang talaga si farmer gamitin siya. Bakit? Kasi nga due to rotational schedule ng irrigation. Di ba? Yun yung mga consideration na tinitingnan natin. Okay? So sa ngayon, ang update na po sa AWD ay may mga automatic monitoring na rin na ginagawa na tinetest na kasi nga po lumabas doon sa mga survey dati bakit daw ang adoption ng AWD ay masyadong mababa. Ang reason po ay si farmer tinatamad na tingnan yung observation well. At si farmer nagkukunwari lang na nag-AWD. Bakit po sinasabi namin nagkukunwari? Kasi pag kumuha ka ng data sa kanila, sasabihin sa'yo nag-AWD, pero pag nakita mo yung data, mali naman, di ba? Pag ginrap mo yung data, hindi naman talaga nag-AWD. So may mga ginagawa na po tayo na mga automatic na sensor para makita eto ay the Automon at sinasabi dito na yan, tinetext na dun sa farmer na sasabihin sa kanya, ito ay from Automon PH, sabi niya, ang water level na ng sensor mo ay 11.41 cm. So ibig sabihin, huwag ka munang kabahan kasi 11 pa yung water level mo sa ilalim, di ba? Doon naman sa isa, sabi niya ang water level mo ay 12 cm. So wala pa talaga, hindi ka pa kakabahan kasi may tubig pa naman siya sa ilalim. So yun yung mga development na ginagawa na natin ngayon sa AWD.